Mayong buntag mga kaigsuonan. Salamat na pod nga diri na pod ang atong pagpadayon sa atong mensahe may tungod sa pag-interpretar sa maayong balita nga gikan sa plano sa kaluwasan nga maong gitawag nga grasya. Karong adlaw, i-clear nato ang mga punto ni Paul nga medyo naga-complicate, no? Naga-complicate sa pag-interpretar. Namang god right up si Paul nga ginagamitan niya og mga figure of speech. Figure of speech. So, dili pwede nga ato literal pagsabot sa mga sentences nga ginasulat ni Paul nga ang iyang pagpasabot ginagamitan niya mga figure of speech aron nga maintindihan ta ang terminology nga ginagamit niya nga aron dili ta ma-confuse. Kining mga sinulatan ni Paul may mga figure of speech nga iya ginagamit nga mga terminology. So gi-allowed na ni Paul pagsulat o gi-allowed niya na pag-explain sa iyang write-up aron dili pud ta ma-confuse, dili ta masalangisag sa iyang pagpa-enlighten sa ato sa tinuod nga interpretation or direction or right thought, right concept, right explanation, and right interpretation. Munang gagamit si Paul og mga figure of speech. Kaya ang iyang mga write-up ni Paul, more on intellect, understanding of heavenly form, direction. Ang meaning ko sa what I mean in heavenly form, mga interpretation nga dili unod nun kung dili spiritually direction, spiritually level. Ang Biblia dili man gini nato literal in a worldly form, worldly mindset, dili spiritually level because the Bible is very delicate and very holy. The Bible is holy. So ang iyang direksyon spiritually level. Ang iyang direksyon spiritually concept. Ang iyang direksyon spiritually interpretation. So dili ta maguna-una nga magbasa ta sa Bible, literal ang ato nga pagsabot, literal ang ato concept, literal ang ato pag-interpret, literal ang ato pag-apply. No, you cannot apply the thought of the Bible in a literal and fleshly attitude or fleshly conformities. I-conforme mo sa imong unod nun. I-inline mo sa imong unod nun nga pag-conform sa iya nga interpretation. Dili pwede na. Do not interpret the Bible in a literal because of your fleshly feeling. Lust of the flesh in your heart to comfort your mindset, which is your mindset counterfeit by the devil. When you read the Bible, you should be empty of self, no flesh, no direction of fleshly direction. Kung magbasa ka sa Bible, spiritually level, concentrated to a holy direction. Muna sa magbasa sa Bible. So, ang Bible, may mga figure of speech. Mga figure of speech nga gigamit ni Paul aron maintindihan ta maayo ang interpretation sa mga terminologies. For example, faith. Ang meaning sa faith, target to Jesus to obey His word because His word is the character known as the Ten Commandments, which is He. Ang pulong ni Jesus
mao na siya ang virtues and principles of the law nga karakter ni Jesus nga ang tag-iya wala lain mao si Jesus nga iyang person. Ang personality sa iyang karakter mao si Jesus in person. The law is Christ in person. Mao na sa ang Bible. Ang Bible dili na sa yaga-yagaan nga murag gabasa ka lang comics nga ang direksyon niya worldly, fleshly understanding in a fleshly concept. Dili pwede. Magbasa ka sa Bible, straightforward, spiritually label, in unspiritual form, connected to heaven. Mao na sayang Bible. Ayaw pag una-una nga, pagbasa mo sa Bible, imo diyan tagaan, attention ang imong flesh, ang imong unod. Dayon i-interpret mo ang Bible literal. Nga murag ka nagabasa og comics. Dili pwede na siya. Dili. Gago na nga tawo ang gabasa sa Bible nga di kasabot kay ang iyang utok literal ang application. Literal. Muna siya ang number 1 nga right hand of Satans. Muna siyang number 1 nga sakop ni Satanas. Muna siyang number 1 nga servant ni Satanas. Ang mga tao nga gabasa sa Bible nga di kasabot spiritually level, mga sumulunod ni Satanas, mga satanic of mentality. Ayaw gid mo pag huna-huna og kalibutanon kung gabasa ka mong Bible. Ayaw pag huna-huna sa inyong unod. Huna-hunaon yung spiritual kay kung maguna-una ka mo sa imong unod, sigurado gid ka nga dili gid ka tawo sa Ginoo. Sigurado gid ka nga wala kay connection sa heaven. Ang connection mo totally Satan. Satanic ka gyud kay di ka kasabot sa Bible. Mag-interpret sa teksto, sa chapter, sa pulong nga naa sa Biblia. Di mo na masabtan kay si Satanas na mong gamanyober og nagakontrol sa imong mind. Satanic ang imong concept. Kay ang imong pagsabot, literal nga unod nun. Okay, nasabtan ninyo? Ang Bible, no fleshly direction, no fleshly concept, no literal interpretation or application literal. That is not the mindset of the Bible. That is not the direction of the Bible. That is not the concept of the Bible. And the Bible is holy. And the Bible is spiritual level. Spiritually direction. So dili ka mo magbasa-basa ang Bible kung wala gid mo'y hanaw what is Bible. Ayaw pagbasa-basa sa Bible kung wala gid mo kasabot nga ang Bible dili comics, dili balasahon nga nobela nga kalibutanon ang direksyon. Dili na maong Bible. Gi-remind ta mo nga ayaw na lang pagbasa ang Bible kung di mo kasabot kay ngano man. Si Satanas na maong imong kinabuhi. Control ka na ni Satanas. Basa-basa ka sa Bible, di ka kasabot. Gabuhak-hak si Satanas sa imong likod kay control ya ang imong utok. Dayon, ginadisib mo ang imong kaugalingon mismo. Ginadisib mo. Tudlo-tudlo ka sa mga tao nga dili mao. Gidisib pud nimo ang mga katauhan sa kalibutan. Because you are devilish in your understanding of the Bible. You are devilish in your interpretation of the Bible. You are devilish because you applied the Bible literal. Munang, I suggest if you do not know what is the real concept, how to read the Bible or how to study the Word of God, if you do not know, do not read and do not study and do not preach because you are leading yourself into the lake of fire together with Satan. And you are deceiving the whole world and all of you will be burned. Especially your father, which is the liar. Satanic. Satan is your father. Muna nga kung magbasa ta sa Bible, ato intindiyon ang Bible spiritually. Walay literal nga application. I-apply nyong Bible literal. Okay. Para ma-follow up ko, kay daghan ra baga paminaw sa ako, I know that because nakita ko sa akong mga viewers,
gasubra na sa 30, gasubra na sa 40, gaabot na tag 100, 200 sa uban ko nga mga parts sa akong pagwali. I mean sa akong mga study. Part 1, part 2, hantod na unsa na ta karon 174 part. So, maabot na tag 175 and up and up. Kay magpadayon man gyud ko ani hantod mahuman ko ang Genesis to Malakay and Matthew to Revelation sa tabang sa Ginoo. I know the Lord is using me and I know the Lord is still in my side because I am praying for my life that the Lord will give me more time to speak out in order to explain the real truth and the true correct interpretation of this Bible as known as the grace or the remedial system under the plan of salvation, action plan from heaven. Mo ni sang Biblia, mo ni sa ang grasya. Nya karon ato intindihon what is this grace. Okay? Ato basahon ang episo. Kining episo mao ni sa ang libro ni Paul nga diri niya gibatbat ang meaning sa hidden thing which is the plan of salvation. Diri niya gibatbat ang meaning sa fellowship which is in person of Jesus Christ. Diri niya gibatbat ang mystery of Christ between His divine being and in a incarnated form, incarnation process from divine to human form, in a fleshly form. So, diri gisay-isay maayo ni Paul sa episo. So, kalabanan dire, nga explanation ni Paul, daghan figure of speech ni Paul, kaya ang iya diri nga gi-explain mga langit nun nga mga terminology nga may interpretation nga langit nun gigamitan ni Paul og figure of speech in order to understand the meaning in a heavenly form. Ang meaning niya heavenly form and heavenly interpretation. Munang may mga figure of speech nga ginagamit si Paul. Aron maintindihan ta ang mga terminology sama sa grace, sama sa gift. Ang langit nagamit og terminology means grace. And the other is gift. And the other is covenant. And the other is baptism. And another is blood shedding for the remission of sin. Mao na sang mga terminology nga gamit ni Paul nga spiritually level nga gina-interpret niya through correct interpretation, gipaagihan niya og figure of speech. So karon basahon ta aron maintindihan ta ang mga terminology nga saysay ni Paul nga importante, mandatory nga ato gyud tun-an, we should study hard and we should understand hard and we should accept hard and we should apply it in our life hard. All things from heaven, it should be considered in a hard direction, in a hard manner, in a hard study. Mao na siya ang Biblia. Dili ni ang Biblia yaga-yaga. O ang Biblia, dili ni siya dawat limpyo ang iyang mga explanation. No, walay dawat limpyo diri sa tanan nga explanation sa Biblia. Ang tanan nga gina-explain sa Biblia, these are all the light of the plan of salvations without free. Ang plano sa kaluwasan, dili free. You should work according to the heavenly direction. Not work by flesh, but work by faith through your heart. Not work by flesh like the scribes and the Pharisees. Law of works, mao nang giingon ni Paul, law of works, because by flesh, unod-non nga pagpakitang tao. Law of works by flesh, that is, scribes and the Pharisees.
scribe and the Pharisees, they are great pretender and counterfeit by the devil. So, munang ato i-consider, lalom kining Biblia, dili ni siya basta-basta nga imo lang basa-basahon, magsingisi ka dayon, kay nagbasa ka sa Biblia, nag-interpret ka sa imong kaugalingon nga interpretation nga literal because of your fleshly direction. I-apply mo literal kay unod nun ang imong pagsabot. Wrong! Dili na mao. Okay, ato i-klaro. Kining episo, gisulti ko na sa inyo, muning pinakalalom nga interpretation ni Paul bahin sa remedial system or grace or gift. So, basahon ta ang episode 8, kay daghan jud ang mga pastoritoy, mga pastor sa tibuok kalibutan, 50,000 plus religion, including their president, including their leader, including their elders, preachers, officers, revivalists. They are all wrong because they accepted Satan's direction, because they are ignorance of the light of the plan of salvation, and they are ignorance what is Bible all about. I-accept lang nila nga, ang Biblia pulong ni sa Ginoo. Iyan ni sa Ginoo gikan ni sa gugma sa Ginoo ang Biblia. Mao ni ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Pulong ni sa Ginoo. Mura na ilang ni bawaan. Then what? Kung pulong sa Ginoo, unsa man ang iyang light? Unsa ang iyang concept? Spiritually level. Wala ginakabalo ng mga sige lang wali sa ilang topic dira, pasikat sa ilang principle, pasikat sa ilang philosophy, pasikat sa ilang brainwashing from the devil. But actually, ibasa nila ang Biblia by verse, ibasa nila ang Biblia by chapter and by book, pero ang ilang interpretation, devil's direction, devilish direction. Kaya gi-explain nila sa unod nun, slight, murag tinuod paminaon, murag mabangon ang patay sa ilang explanation, ang yawa gabuhak-hak sa ilang likod, kay nakita na sa yawa nga na-deceive na gyud sila, nasulod na sila sa siod ni Satanas. They are already there, trapped inside the snare of the devil. So direta, basahon ta ang Ephesians. Kay daghan gyud ang mga preacher anis tibo kalibutan nga gitwist maayo ni Satanas, puwerte ginang dila nila pag saysay anang episo. Gisaysay nila sa ilang mga members, gisaysay nila sa ilang mga congregation sa church kung mag-worship sila kunuhay kung Domingo, tungod sa ilang topic, ila daw gigamit ang episode 8, mo ang ilang gigamit nga teksto sa ilang topic. So intindihon ta kung unsa ni sang episode 8 nga gi-misunderstood sa tibuok kalibutan nga walay mga hanaw. They are ignorance of the light of the plan of salvation using this episode 8 without a true and correct direction, without a true and correct interpretation, without light of the plan of salvation using this verse. So karon ato ni intindihon ang episode 8. Kining mga pastorito nga mga balo-balo nga sakop na ni Satanas nga di kasabot sa Biblia. Ila nagiwali sa ilang literal nga application, unod nun, o wala gyud gidawat ni sa langit ang ilang explanation. Nga naman, ang Ginoo is very particular. Paghatag ya kay Moses sa light sa plano sa kaluwasan, bisan si Moses ga-careful. Si Moses unsa man, gakurog si Moses unsaon niya pag-explain, gakurog si Moses unsaon niya pagpasabot, gakurog si Moses unsaon niya pag understand, but the Lord guided him about this light of the plan of salvation. Kay dili ni siya basta-basta nga isulti lang ni Moses, pinaagi sa iyang unod, pinaagi sa iyang pilosopi, sa iyang pinilisupo, pinaagi sa iyang concept nga unod nun. Dili, wala. Ang ginasulti ni Moses, guided by the Holy Spirit in a proper and correct and true words. That's why Moses said, sa ingon ni Moses, sa ingon ni Moses, the words of the covenant is the 10 commandments.
Muna ingon ni Moses. The words of the covenant is the 10 commandments. And the apostle preached when Jesus was here already on earth. When Jesus already here on earth. Apostle said, in the book of John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Muna sang meaning sa lalom kayo nga, gitawag ni Paul nga, manifold wisdom of God and dispensation of grace under the mystery of Christ, which is the fellowship of the mystery. Dili na masabtan sa mga bugo. Muna makaingon ko ng mga pastor nga wala giga sabot sa Biblia, tawgon ko yung bugo. Kaya nga naman, ikalipay lang nila pagbasa-basa o wali-wali, singgit-singgit sa pulpito sa ilang mga tabernakol, pero ang ilang mensahe, paluyuhan ni Satanas. Si Satanas naa sa ilang likod, sigig buhak-hak, kayang ilang wali, what? Brainwashing ni Satanas. Concept ni Satanas. Teaching ni Satanas. Doktrina ni Satanas. Philosophy of Satan. And fundamental doctrine of Satan. Munang mga religion, may kaugalingon silang fundamental doctrine from Satan. Kay dili mao ang pagsabot sa Biblia. Direta. Verse 2 of chapter Verse 8 of chapter 2 of Episo. That is my text. I mean my key text that I wanted to let you know what is the meaning and the direction of this figure of speech used by Paul. Doon ato isaysay ang iyang mga reciprocal nga mga teaching pod ni Paul. Aron maintindihan ta nga mauna siya ang direksyon sa episode 2:8. Okay, ingon ta dire, basahon ta. Episode 2:8. Ingon niya. Ngano nga na intriga ko aning nga teksto karon nga maong ako i-relay sa inyo bilang key text nato karong adlaw. Gusto ko balik review sa inyo kay na-intriga ko kay daghan kaayo ang nagabasa ani nga wrong ang interpretation. Dulom pa sa gabi ngit-ngit pa sa gabi ang ilang interpretasyon. Daghan gabasa ani nga teksto bisan sa YouTube ako ma-monitor ang ilang pag-interpret nga ngit-ngit pa sa alkitran. Ngit-ngit pa sa gabi ang ilang utok nga di gikasabot. Ginabasa nila literal o fleshly. Unod nun ang pagsabot, literal gi-apply. Unod nun because of satanic concept. So ang ilang pagsabot, concept of Satan. Karong basahon ta, intindihon ta maayo kining episode 8. Gusto ko maminaw ning tanan nga mga presidente sa tanang mga religion. Ang tanang mga preacher, mga itawag nila mga revivalist, mga elder nila, mga pastor nila, pastoritoy. Gusto ko maminaw sila ani aron maintindihan nila ang light sa plano sa kaluwasan. Okay? Ingon niya dire. Basahon ta. Episode chapter 2 of Episode verse 8. Okay? Basahon ta. Ingon niya. Kuha na ninyong inyong King James Version. Please, read together with me. I mean, read with me together. Magbasa ta tanan. Okay? Ingon niya. For by grace are ye saved through faith. Daghan gagamit ana nga teksto, dili lang mga pastoritoy, dili lang mga president nila sa ilang mga institusyon, mga Protestants churches, kunuhay Protestant, nagprotest sila sa Catholic, pero the same, they are one and the same thing because of Satan's direction and Satan's what? Program and services. You know, religion, as I have told you, religion is the most outstanding program and services of the devil to circum the whole world. Ang Biblia may dispensation of grace,
Muna ang pag-systematize sa light sa plano sa kaluwasan from Genesis 3:15 down to the present time. God uses apostles, prophets, and especially Paul. Muna sang dispensation of grace. Gigamit sa Ginoo ang mga prophets, gigamit niya ang mga apostle, o ang katapusan si Paul. Aron maintindihan ang righteousness by faith nga mao ang plano sa kaluwasan nga gi-reveal sa Genesis 3:15. Og ang flow niya gitawag na sa workmanship of the Lord, mo na to ang kinabuhi sa mga patriarchs paingon kay Noah o gilunop gikan kay Noah paingon na dayon kay Abraham o kay Moses. Og sa ato present time, the workmanship of the Lord is still the same and the light of the plan of salvation is still the same. No changes. No what were taken away. Kay uban ingon nila wala na na, it was taken away, wala na na kay Old Testament. That is the concept of the devil. That's why I can prove to you that all religion are devilish in direction, satanic in their concept of teaching, because Satan is authored the whole religion throughout the whole world. Okay, diri na ta sa 8, ingon niya. For by grace are ye saved through faith. Yan, naintindihan na ninyo? Unsa man ang pag-intindi ninyo, ana? Sure gid ko nga ang pag-intindi ninyo, for by grace, sa grasya ko no, naluwas na ta, are ye saved through faith, naluwas na ta kay gatuo ta nga si Ginoong Hesus Dios, si Ginoong Hesus man luluwas, si Ginoong Hesus mao ang Savior. Mao lang ang inyo na hibaw-an, mao na inyo na intindihan. Mao ra gyud na siya inyo na intindihan. Magtuo lang ta nga si Ginoong Hesus Dios, si Ginoong Hesus ato giilagad nga Dios. Kaya ang grasya nadawat ta na. Mao ra na inyong naintindihan. That is satanic. Positively satanic teaching. Satanic concept. Satanic brainwashing. Satanic intelligence. Satanic message. Ang yawa, nag-ingon sa, we are saved by grace. Ang concept nga gi-inject ni Satanas, naluwas na ta kay gitagaan ta grasya. But they do not know what is grace. Satan did not teach them, or Satan did not taught them even in the past that grace is the light of the plan of salvation, which is in person of Christ. With what? With so many requirements, with so many interpretation, through correct interpretation, especially the direction, requirements, and instruction. Muna siya ang grace. Grace means Jesus from heaven, given by the Father, and Jesus accepted the challenge. The Father gave, the Son yielded, and the Holy Spirit impressed. Muna siya ang concept sa grace. Ang amahan gihatag si Jesus nga anak, si Jesus nag-accept sa challenge, o ang Holy Spirit mao ang nagakomport kay Jesus when He was here on earth in order to accomplish the mission of the plan of salvation's light, which is the action plan. The Father gave, the Son yielded, and the Holy Spirit impress or comfort in order to rescue the lost image of God, but not dawat limpyo. That is not free. That's why Abraham become the father of faith because of action, because of faith means obedience of the law. Na si Enoch gibayaw sa langit, wala kaagi kamatayon. Na si Elias gibayaw sa langit, wala kaagi kamatayon. Why? Because of instruction and requirements. And they, both of them, Enoch and Elias, became the example of a faithful, or meaning obedience
hard obedience to the instruction and requirements, and the Lord brought them up without passing that, to say to it that there is a best example of a lost image or sinners in their changing life. They transformed and became faithful in obeying the law, and the Lord taken up without passing that. Mao na siya ang punto sa Biblia nga lalom kaayo nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga magwali kay huna-una nila ang grasya luwas na sila nga dawat limpyo og ang gift luwas na sila nga dawat limpyo. No sir, bogo kang bogo kas tanang bogo. Figure of speech ni Paul ang episode 8 kay gikan sa Roma, Romans, Corinthian, Galatian, episode gi-explain na ni Paul ang kinsa ang grasya si Ginoong Hesus nga maong balaod. Gi-explain na ni Paul nga kinsa ang gift si Ginoong Hesus nga maong balaod nga tumanon. Nga kung tuman mo og tarong. Ingon ni Paul, for by grace are you saved through faith. Meaning, tungod ni Ginoong Hesus nga maong grasya nga nagasinggit nga kung gusto ka maluwas, mao ni imong kulang tumana ang balaod. Matthew 19:17. Kung matuman mong balaod, perfect in the sense that you are connected to heaven with the guidance of the Holy Spirit, then you are holy individual. Then Paul said, for by grace are you saved through faith. Tungod kay Ginoong Hesus nga maong grasya nga nagasinggit, kung gusto ka maluwas, mao ni imong kulang, tumana ang sugo. Kaya ang grasya og si Ginoong Hesus usara na siya nga nahimong person. Sa wala pa na siya nag-abot, gitawag na sa ni Moses nga covenant, everlasting covenant, which is the words of the covenant is the 10 commandments. Exodus 34 verse 28. Pag-abot ni Jesus, na-close ang sanctuary, kaya ang covenant nahimo ng persona, in person of Jesus Christ. Nga gasinggit, I am He. If you want to be saved, follow the 10 commandments because I am the 10 commandments. That is my character and my transcript of my mind and the personality and in person I am now. He preaching to you. So Jesus emphasized always the law. Jesus said, I have come not to destroy the law, but to fulfill. Basahan yung Romans, Book of Romans. Jesus said, I have come not to destroy the law, but to fulfill, because that is my mission. Mission na ni Jesus to prove to the world that the law is to be fulfilled perfectly. You can do that. In Hebrew chapter 3 verse I think 20 and 21. You can obey the law, you can follow the law perfectly because Christ will help you. That's why Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Munang mga balo-balo nga mga guwaling wa gina sila kasabot unsay light sa plano sa kaluwasan. So diri ingon niya sa 8, for by grace are ye saved through faith. Ang grasya nga mao si Ginoong Hesus nga maong balaod, maluwas ka through faith. Unsa man ang faith? Faith is obedience to the law. Acts 6:7, basaha. Acts 6:7. Ang pinaka-clear kaayo, Romans 1:5. Basahan tang Romans 1:5. Ano maintindihan nyo? Romans 1:5. Ingon niya dire sa Romans 1:5. Basahan ta. Ingon niya, by whom we have received apostleship. Usbonta, Romans 1:5. By whom we have received grace and apostleship. Asa ta maka dawat sa grasya og ang atong pagka sumulunod ni Ginoong Hesus, apostleship meaning followers of Christ. Grasya meaning Jesus or the law or light of the plan of salvation. Mo nang grace
si Jesus nga naga mensahe. Ang tanan niya nga mensahe centered to the law. Mao na sang grasya. So ingon niya, by whom we have received grace. Ang grace mo na sang light sa plano sa kaluwasan nga daghan ato intindihon, daghan ato i-consider, daghan ang ato mga intindihon nga requirements and system og instruction. Mo na sang grace sa mensahe ni Jesus. Mo gani si Jesus pag abot niya sa Mateo, Mark, Luke andyan, naa diya tanan-tanan ang mensahe niya nga gi-enlighten niya ang light nga ginawali ni Moses. Mo nang sige niya quote si Moses, quoted si Moses kanunay, kay ang mensahe ni Moses isa lang na siya sa mensahe ni Jesus. Nga wala maintindihi aning mga balok-balok nga mga magwali kay sakop na ni Satanas pagsugod pa sa Sanhedrin nga si Jesus ilagi palansang sa cross. Mao ni karon ang mga religion. Gisystematize pod sila ni Satanas. Kaya ang religion nagsugod na sa panahon sa Sanhedrin pag abot ni Jesus 4 BC. Hantod sa present time, gitawag na ni Satanas nga religion kay systematize pod niya nahimong religion ang Sanhedrin. Mao ni karon sa atong presence dirita sa taliwala sa mga religion nga counterfeit ni Satanas nga mao ang Sanhedrin og scribes and the Pharisees. Okay, ingon niya sa 5. By whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. Klaro! For obedience to the faith among all nations. Tanan nga nasod, magmatarong sila sa pagtuman sa balaod. Faith means obedience to the law of all nations. What? In the name of Christ, for His name. Unsa man ang punto ni Paul for His name? Ang meaning ni Paul nga wide nga understanding, kanang light sa plano sa kaluwasan, nga siya magpadugo, kay ang yang dugo, maong remission sa atong sala, meaning, gibilban kita, gipiansahan kita, on condition, nga magmatinumanon ta sa balaod. Kay kung magmatinumanon ta sa balaod, ang righteousness sa balaod nga nawala dito sa garden sa Eden, pagpakasala ni Adan og ni Eva, i-declared back unto us, imputed back unto us, so that mahimo na pud ka nga righteous, paingon sa langit kay dili ka kasaka sa langit kung dili ka righteous. Intindi na mo? Faith means obedience to the law which is Christ. Target to His name which is the law. The name of Jesus Christ is the true interpretation of the law. So, ingon sa Romans 1:5, madawat ang grasya nga maong light sa plano sa kaluwasan, morning Bible. Ang bot pasabot ni Paul, ang instruction, ang definition, ang true interpretation, o ang mga requirements, morning Bible, mao ni sang gitawag ni Paul nga grace. Romans 1:5 kay Paul ning write up. Gitawag yun ni grace ang tibuok nga light sa Bible. Nga dili dawat limpyo kung dili intindihon mo what is grace. Grace is what? The whole principle and requirements and instruction from the law. Tumanon mo na tanan, mao na sa ang grasya. Kay ang grasya, mao naman ang pagbalik tuman sa balaod. Kay aron tama balik pod ang atong righteousness. Kay dili ta ma-righteous kung dili ta tumanon ang balaod. Gibasa ko na sa inyo. Dito sa Hebrew, the righteous judge is the law. And the law will judge the sinner because of the righteousness of the justice of the law. After man become a man of God in following all the instruction and the direction and interpretation, true correct interpretation, and all requirements under the dispensation of grace, under the manifold wisdom of God, which is the Bible. Kung maintindihan mo ni tanan, mo na nga, ingon diri sa Romans 1:5, madawat ang grasya nga maong tibuok nga Bible nga daghan requirements, daghan instruction, daghan understanding, daghan
through correct interpretation, nga ato intindihon, madawat ta ang grasya nga mauna ni ang Bible. Ang iyang thought, maunang naminipol nga maintindihan ta tanan, nga through correct interpretation, through correct understanding, through correct nga pag-accept, through correct nga pag-practice, level sa light nga gina-explain sa mga terminology nga gigamit ni Paul. Grace, gift, baptism, tanan gigamit dire sa apostles. Tanan nga mga terminology dire mao na sa ang light sa plano sa kaluwasan nga imo intindihon og ang iyang mga requirements ag instruction. Ang requirements mao na pirmi ang ginasaysay ni Jesus. Siya mong ubas. Ingon niya, I am the vine and you are connected the vine. And the vine connected to the roots. And the roots is my Father. Unsa man na, mao na sang principle and virtues of the law. Nga ato intindihon nga ang tibuok nga langit gipang sumbingay ni Jesus aron lang maklaro, maklear. Pero kining mga stiff-necked and hard-headed because of Satan's counterfeit, dili na gyud kaintindi, dili na gyud maklear. Kay nga naman gihiruhan na ni Satanas ang ilang utok, brainwash na ni Satanas ang ilang utok, ang ilang utok nahimo ng lapok. Dili na gyud kaintindi. Kay puro unod non ang ilang pagsabot, ang ilang interpretation from the lust of the flesh and literal. Muna ang ilang pagsabot sa Biblia. Dili spiritual. They don't know what is holy thing. They don't know what is hidden thing. They don't know what is fellowship of the mystery under the personality of Christ. Dili na sila kasabot. They don't have that kind of concept and mindset. Muna ingon ni Paul, let us be honest, not in rioting, drunkenness, chambering, and wantonness. Romans 13:13. Unsay bot pasabot ni Paul? Ayaw nang dinibatihay nga grupo o dinibatihay nga attitude nga wala ma-check and balance because of wrong concept, wrong mindset, wrong interpretation, wrong group. They are great pretender like scribes and the Pharisees under the leadership of the Sanhedrin. They are satanic. Munang wrong. Chambering. What? Fake. Wantonness. False teaching. Fake group. Gitawag religion. Munang wala na sabtian ni mga but lang. Kung si Ginoong Hesus nagsinggit, mga buang. Kadugay na tanag-uban, wala pa mo ka tuhog sa akong ginasulti kaninyo. Munang sulti ni Jesus, mga buang. So karon pwede sila i-address gyapon kini mga religion nga mga buang nga mga grupo. Kay ngano man ang ilang tinudloan usay maayo pang buang kay may time pa nga makorek ang iyang sinultihan. Gausab-usab. Hukas-hukas ang iyang tornilyo. Muna usay makorek, usay marong. May pang buang, may panahon pa makorek. Pero kanang mga religion, there is no right direction there. No correct teaching there. No correct teaching in the religion's concept. Okay, direta. Sa Romans 1:5, ingon niya, by whom we have received grace. Kinsa ta makadawat grasya? Sa kay Ginoong Hesus. Unsa man ang grasya? Morning light sa plano sa kaluwasan nga daghan what? Sistema. Gitawag na siya dispensation of grace. Daghan siya mga pamaagi. Gitawag na siya nga manifold wisdom of God. Basa ang Episo chapter 3. Kay naadya nga akong ginasaysay sa inyo tanan. Naadya. Okay. Karon intindihon ta balik ang Episo 2:8. Balik ta sa Episo. Galatian, Ephesian. Okay, 2:8. Ingon niya. For by grace are ye saved through faith. Ang punto diha, pinaagi sa balaod, maluwas ka kung ay mong tumanon because grace is the law which is Christ. And faith means
obedience of the law. Here in Romans 1:5. Mo nang meaning sa faith. So, for by grace, meaning, for the law which is Christ, ye are saved, maluwas ka, through obedience, because faith means obedience. It is the gift of God. Unsa man ang gift of God? Morning napulo ka sugo. Mo nang yang gift. Nga imo tumanon, which is Christ as the law. Ang gift mao na si Christ, nga mao nang napulo ka sugo. Nga imo tumanon. Kay wala na ilain pa maagi nga mabalik ang righteousness of the law. Kung dili mo tumanon ang balaod, kay maora man na ang gilapas ni Adan og ni Eva nga nawala ang righteousness of the law. So gusto sa Ginoo, ibalik na tuman sa kaliwat ni Adan og ni Eva kay aron balik ang righteousness of the law. Mora na sa kasimple ang righteousness nga ginatawag diri sa Biblia nga wala maintindihi aning mga balok-balok nga mga magwawali. Okay? So ingon niya, for by grace are ye saved through faith. Ang meaning ana, pinaagi sa balaod, maluwas ka sa pagkamatinumanon. It is the gift of God. Mao na siya ang napulo kasugo nga si Ginoong Hesus nga nag-abot. Mo nang gift si Ginoong Hesus nga mao nang napulo kasugo. Okay? Ingon niya, it is the gift of God, not of yourselves. It is the gift of God. Okay? Naintindihan nyo na. Okay. Karon na ako'y teksto nga basahon sa inyo dire sa Hebro. Basa ko na ni, pero ma-memorize ko man ni. Hebro 10 verse 1. Ingon niya, for the law having the shadow of good things to come. Kinsa man ang the shadow of good things to come? Ang balaod, for the law. Muna mga bogo ang mga magwaling walay gibuot. Ila na po piniliso po nga ang Hebro 10:1 ko no, balaod lang ko no na sa bloodshedding nga pagpatay sa mananap. Aron ko no maislan ang bloodshedding si Jesus na mora na siya ang meaning sa Hebro 10:1. Kita mo na kagago, gago. Bogo, hasta ng bogo. Wala gi buot. Mao nang maingon kong mga magwawali wala gi mga buot. Walay buot. Kaklaro na ginang clear na ginang pagka-explain ni por nga. For the law dili na literal, dili na fleshly understanding, dili na unod-non. Hoy scooper. Pagkabaga ni Mugnaong gitawag ka na ni Paul nga scooper, di pagyapon ka kasabot kay gamit gid kasi imong unod tungod ni Satanas. Di ka magbuwag kay Satanas kay satanic ka nga magguwali. Satanic. Singgit-singgit ra ba na sila dayon nga kanang Hebro 10:1 balaod lang na sa bloodshedding kay aron ang bloodshedding nga gi-practice sa mananap mahunong gago. Hoy wala na hunong ang bloodshedding. Ang mananap reminders lang to nga dili ka na magpakasala kay ikaw makasasala ka adlaw-adlaw. Munang gipa-bloodshed ka sa mananap aron ma-remind ka nga mag-fitful ka kay maabot ang tinuod nga magpadugo nga mauna ang gikan sa langit. Mo na tong concept sa bloodshedding sa mananap. Reminder lang to nga ikaw makasasala. Munang mag-bloodshed ka aron remindon ka nga dili ka na magpakasala. Hoy! Tingkuyan ka. Stiff-neck and hard-headed ka nga klase sa pastor nga. Pastoritoy. Pastor ni Satanas. Right hand ni Satan's ministry. Kining tanang mga pastor sa tibuok kalibutan. Mga pastor ni Satanas. And right hand of Satan's ministry. Kay wa ikasabot what is episode 8. Wala po kasabot what is bloodshedding from the animals. Instruction. May instruction nga gamiton ang animals. Ang meaning ana, gi-remind ka nga makasasala ka. Aron maghunong ka na sa sigig pakasala everyday, maghalad ka. Kay kanang halad, mao na sa ang reminder nga maabot ang tinuod nga dugo nga mahalad gikan sa langit. Pag abot ni Jesus, gihunong ng halad-halad sa mananap, kay naa na yung tinuod nga halad nga dugo na gyud gikan sa langit. Nga mao nang balaod nga nagdugo. Di gani ka kasabot sa Romans 3:25. Basa ang Romans 3:25.
25. Intindiha ang faith dira, obedience of the law. Through faith in His blood. Then, kung ma-perfect mo na ang pagtuman sa balaod, the righteousness of the law shall be declared back unto you. So that you will become righteous, perfect. And that's the time you can go to heaven with Christ. Kay walay satanic nga makaabot dito, pareho nimong pastor ka, isugbakas kalayo, kay satanas ka. Gatuman ka sa counterfeit ni satanas mo nang dili ka matinumanon sa balaod. Bisan ikapitong adlaw, wala ka kasabot what is 7th day of the week. Hoy, kanang kalendar gi-preserve na sa Ginoo according to the preservation of God's will. Munang kalendar true correct gina siya. Made by ancient time. Panahon pa na sa panahon ni Jesus. Giintindi na ang 7th day. Pag-abot sa mga karaan na gyud kaayo nga mga writer nga mga scholars, mutong tinuod nga teologyan, gi-preserve na nila ang counting sa first day, second day, third day, hantod sa 7th day. Mo nang gitawag na sa Sabat kay ang Sabat means rest day of the Jews, the chosen people of God, or 7th day as the rest day for the Lord. Mo na sang meaning sa Saturday, nana sa dictionary, basahan yung dictionary. Even the dictionary declared a true meaning, a true concept of 7th day, meaning rest day for the Lord, rest day of the Jew. Dili na siya iya sa SDA. Ayaw mo magtuoan ng SDA nga mga teaching ni Sanhedrin. Kay dire sa Mindanao, well known na kaayo nga ang napulo kasugo, dili kuno makaluwas kay walay kamot. Nya, ang ilang teaching complicated. Tumanon po kuno ang napulo kasugo kay requirement sa kaluwasan. Kita mo na kagago. Ako alang-alang mahila ko, magkatawa na lang ko sa buang ay magagagugagog yun. Mapa yung buang. Okay, sometimes makorek pa ang utok. Pero kining mga preacher nga, lalo na sa SDA nga preacher, walay labot atong wala nag-accept. Kay na may mga SDA nga mga old minister, they don't believe that nga ang balaod dili makaluwas. Gatuog sila nga ang balaod mao na siya ang Yahweh paingon sa langit. Passport paingon sa langit. Kay ang balaod mao na si Jesus. Naay mga pastor yang nga gatuo ana nga the word is the law and the law became the word became flesh, which is Christ. Mao na may naay pastor nga gatuo ana sa mga SDA, especially katong mga karaan nga nangamatay na nga pastor. Pero kining mga bag-o pang pastor, bag-o na graduate, injected na ni Satanas kay prophesied na ng adaan nga even the people of God shall be deceived by the devil. And Deuteronomy speaks very hard and speaks very clear that the people of God, because of their apostasy, they will neglect the law. They will forget the law because of their apostasy. So, kaning mga SDA, gapabilib ni sila nga, tao na kuno sila sa Ginoo kay gabantay sila sa balaod. Pero wala sila kasabot nga si Satanas ang nagatrick. Gihimo ni Satanas nga stumbling block ang ilang teaching based sa balaod, pero si Satanas ang gakontrol. Karon, singgit na sila nga ang balaod, end na, wala nang balaod. Munang teaching sa tanang mga Protestant, appeal na ng SDA. Wala nang balaod. Pero gibantayan nila, kay ang balaod daw requirements aron ta maluwas. So asa mang tinuod, wala nang balaod. Ang balaod dili makaluwas, o ang balaod requirements aron ta maluwas. Ya, complicated ang ilang teaching. Munang gusto sa yawa, irambol-rambol yang utok sa mga membro sa SDA. So ang SDA motuo sa ilang pastor, kaya ang ilang pastor gihigta na ni Satanas. Murag na sila manok nga pangsabong bitaw nga manok, may higot.
Dili gikasuroy-suroy kay hinigtan man, gikulong. Nya gikulong na sila sa Satanas. Munang musinggit na ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Ang balaod, the end na. Kay naa sa Romans 10:4. Kita mo na kagago. Gago! Wala kay buot. Buot nga nga nahimo ka mang pastor. Muna ingon ako, ayaw gimutuo aning mga pastoritoy. Kay pastor means terminology of Satan. Ministry of Satan. Right hand of Satan's ministry. Muna sang pastor. Sa Biblia, wala nagigamit dirang pastor. Ingon lang ang Biblia. High priest, nga mao si Jesus equivalent sa mga panahon pa sa mga Levites na ay high priest. So, priest nga spiritual level. Dili kaning priest nga piste nga mga priest. May mong priest, pisti. Kaya kung papare-pare ka, gapabilib ka nga pare ka, preacher ka, pastor ka, minister ka, revivalist ka, that is satanic. That is satanic. Wala na sa Biblia. Ang ingon lang sa Biblia, priest, high priest, from the what? From the generation of Levites. So karon ang gitawag lang sa Biblia sa ato karon, wala na may Levites nga system, wala na libinhon karon. Was out na to. Ang naalang karon, religion, dili na libinhon, religion kay gi systematize pod ni Taning. Kay nakita ni Taning, wise gid si Taning, genius. Nakita iya kung gamiton pa ang libinhon, awkward na. Kay naghimo na gud si Satanas og what? Naghimo na Satanas og fundamental teaching sa iyang mga religion. Unsa man ang ingon sa mga religion? Ang Old Testament wala na. Ni anata sa New Testament, kita mo na kagago. Asa man ka nag-ingon dira sa Bible nga nag-ingon nga ang Old Testament ug ang New Testament na separate na wala na. Wala may Old Testament and New Testament ang Bible. Pag abot ni Jesus, ang iyawali, gikan namang gyapon na sa Old Testament, the same light. The light of the plan of salvation never change. Never end. No changes. No end. Until the executive judgment will come. Diya na siya ma-end kung close na ang provision ug hukman na ang kalibutan sa kalayo. As long as we are still here on earth, the message of the New and the Old Testament, the same without end and without changes. Muna sang Bible. Kaya kanang ingon-ingon nga ang Bible, may Old Testament, may New Testament. Ang Old Testament wala na. That is the fundamental teaching of the religion. Muna ingon ko ninyo, basta na mo sa religion, og naay teaching ang religion, that is satanic. Because religion is the number one outstanding program and services of the devil using the word religion. The word religion. Because religion is Satan's counterfeit. Mga kaigsunan, ayaw gid mo pa daog sa yawa. Ang Biblia tun inyo lalom. Samtang gawali ko sa inyo o gasulti ko sa inyo o review ko sa inyo sa akong natun-an about true correct interpretation of the Bible, dugangin nyo og research ang ako mga teksto kay daghan reciprocal na siya sa write-up ni Paul o sa write-up sa mga apostles o sa write-up sa mga prophets. Naga-coincide na tanan, gakunik-kunik lang na tanan, the same light, the same direction, one lane. Walay lahi ang Biblia. So ang religion, kanya-kanya og fundamental teaching, kanya-kanya og direction, kanya-kanya og instruction, kanya-kanya og concept, og ang concept nila nga, ang kaluwasan, dawat limpyo. Kay naluwas na kuno ta sa grasya, tungod sa pagtuo. Kaya ang ilang pagtuo,
Ang ilang pagsabot sa pagtuo, kanang naong Diyos nun ka. Naong ka nga devoted. Naong ka nga masinimbahon. Nga mo nang ilang pagsabot sa pagtuo. Wrong! Unsa ingon sa Ginoo? Having the form of godliness, but denying the power thereof. May nawong or dagway sa pagka-Diyos nun, apan gahimakak sa kamatuoran. Pananampalataya. Muna ko nung pagtuo. Diyos nun. Bugo sa tanang bugo. Asa ka kita diri sa Biblia nga ang pagtuo Diyos nun. Having the form of godliness, but denying the power thereof. That is the what? Fundamental teaching of the religion taught by the devil. Counterfeit by the devil. Concept by the devil. Mindset by the devil. Brain power of the devil. Injected to the human being who are followers of the devil. From religions group, from religions leaders, from religions concept. Muna siya, mga satanic, having the form of godliness, but denying the power thereof. Religion is not welcome in heaven. And religion is not recognized in the light of the plan of salvation. And religion is away from the Bible truth. Because religion is Satan's direction. Munang tinuod. Muna ang verse 8, for by grace are ye saved. Meaning, for the law or Christ, naluwas ka na. Through faith, pinagi sa pagkamatinumanon. Faith means obedience. Romans 1:5. Of the law, which is Christ. Not of yourself, but it is the gift of God. Kinsa man ang gift? Si Christ nga mong balaod. Gift means law or Christ. Faith means obedience of the law or obedience to Christ, which is the law. And grace is the law, which is Christ. Muna si Paul magsulti. Figure of speech na ni Paul aron maintindihan ta ang mga terminology nga naa sa dispensation of grace and manifold wisdom of God under the mystery and the fellowship in person of Jesus Christ as far as the light of the plan of salvation is concerned. Mao na saka lalom ang Biblia nga wala maintindi aning mga balo-balo nga mga magwali. Mga kaigsunan, daghan pa ko i-discuss sa inyo bahin sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan centered to the law. Pero kay nag-ingon man ko nga interpret ta sa balaod, sa Biblia according una sa write-up ni Paul in the book of Hebrew. So nahumanta naman last other week, like last Monday wala man ta. Kaya nga akong anak nagbakasyon, so wala ta karon, nagbalik naman siya, muning nagbalik na punta karon. Niya na punta kining Monday. So ang ato gina-interpret dire ang book of Hebrew na humanta naman ang chapter 4. So i-review ta ang chapter 4, mag-forward ta sa chapter 5. Okay, ang chapter 4 taman man ni siya sa 16, di ba? Okay, taman sa verse 16. Ang Hebrew chapter 4. Taman man siya sa 16. So ato i-review ang 14 o 15 din forward na ta down sa chapter 5. Okay? Basahon ta ang 14. Ingon niya. Saying then that we have a great high priest. Mao na siyang high priest, Jesus. Kikatong priest sa panahon ni Moses nga mga member sa katong priesthood nga naa sa panahon ni Moses. Sa unsa to nga pamilya? Panahon ni Moses ang mga priest. Nalimot na ko sa iyang terminology. Kato siya nga mga priest, simbolo lang to sa umaabot nga tinuod gyud nga nga pare nga preacher, munang preach, priest, mga preacher of the light of the plan of salvation.
Okay? So, pag abot ni Jesus, siya na ang tunay nga preacher. Dili na tong panahon ni Moses nga na ay mga high priest. Ang priest dito, simbolan to kay Jesus nga umaabot. Pag abot ni Jesus, siya na ang tunay nga langit nun nga preacher. Katong panahon ni Moses, yutan-on man to, pero ordento sila gikan sa langit. Giordento sila sa Holy Spirit nga mahimong mga priest o may high priest. Pag abot ni Jesus, siya na ang high priest. Wala na tong mga priest, kaya na-close naman ang sanctuary o ang tabernacle. Siya na ang high priest. Karon, makita nato diri sa verse 14. Ingon niya, saying then, 14, balik ta, chapter 4 of Hebrew, verse 14. Ingon niya, saying then that we have a great high priest, which is Christ. Pag abot ni Christ, 4 BC. Ingon niya, that is passed into the heavens, just the Son of God. Let us hold fast our profession. Okay? Asa gikan ning high priest? From heaven. Ingon niya, that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God. Muna na sang high priest. Let us hold fast our profession. Kung sama na nga itong i-hold, meaning strong. Strong. Stood fast, meaning dili gyud ma tayog. Og dili gyud ma usab. Dili gyud ma wala. Strong fast. Ingon niya, let us hold fast our profession. Unsa man na atong profession? Our interpretation, our know-how, our knowledge about the light of the plan of salvation. Muna atong profession. Profession means your acquired knowledge, your title, your intelligence, your capability as professor, profession, as what? Intellect individual. Muna sang profession. So mahimo ka nga intellect individual kung nakasabot ka sa light sa plano sa kaluwasan. Muna ingon ni Paul, let us hold fast our profession. Kanang ato na intindihan sa light sa plano sa kaluwasan from the beginning. From Romans down to Hebrew. Naintindihan tanan ang write up ni Paul. Romans, Galatian, Corinthian, Galatian, Ephesian. Paingon sa Hebrew, kung maintindihan tanan mo na ingon ni Paul nga, let us hold fast our intellect in study through interpretation about the light of the plan of salvation. That is our profession. Profession means your capability mentally oriented from the literate individual and become from illiterate individual and become literate. Illiterate ka, nahimo na kang professional. May profession ka na. Muna ingon ni Paul dire. Let us hold fast our profession, our intellect in studying the truth. I-hold fast tagi na ang ato na intindihan nga dili unod nun, spiritually level, in form of spiritual. Munang punto ni Paul. And then ingon niya, for we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Wala gyud tay. Kini ang atong high priest karon, dili ni siya high priest nga dili makatandog sa atong mga kaluyahon, sa atong mga pagkamakasasala, sa atong pagkatingpuyan, stiff-necked and hard-headed. Tandugo na kini nga high priest nga mos Jesus kung willing kita mag-accept sa iyang gitanay sa iyang hatag kanato, gina-offer niya kanato nga kaluwasan. Ang kaluwasan dili dawat limpyo. That is not free, but it is based on freedom of choice. It's your choice to accept or not. Mo nang plano sa kaluwasan. It depends upon your understanding, your profession, your intellect, that you are enlightened by that concept, by that
wisdom from above known as manifold wisdom. If you understood everything about it and you have that light in your life and you practice it, that is your profession. Munang punto ni Paul nga, lalom, oy bugo. Muna ingon ako kaning mga preacher nga wala kasabot, sobra pa sa bugo. Di ka intindi sa ilang gibasa sa light, sa plano, sa kaluwasan. Okay, ingon niya sa 15, saying that then that we have a great high priest that is passed into heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Munang 14, 15 ingon niya, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. So kani si Jesus, dili na siya pare lang nga niya karon sa yuta, gitawag nato nga preacher, pastor, priest, sa pa revivalist, president daw sa ilang institution, structural institution. Muna gitawag nila na nga priest ni Satanas, mga satanic priests. So dili na siya mao ingon diri sa 15, ingon niya, for we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Dili na siya maong pare nga ni asayuta karon, nga dili makatandog sa atong mga kaluyahon, sa atong mga pagkamakasasala. Unsa may hanaw anang mga pastor, mga pare diri nga patalikdon naman na sa mga member. Paggawas nila sa simbahan pagka Domingo, ang mga member nga nagsimba, diretso man na dayon sa sabungan. Diretso man na dayon sa barkada, inom dayon beer. Diretso man na dayon sa ilang barkada nga puro kalibutanon because of the pleasure of the world and the comfort of the world and the happiness of the world. Mo man ang direksyon nila gikan sa simbahan. Paggawa sa simbahan, abi nila, comfort na sila, kay gikan sila simbahan, kuno, Diyos no na sila. Paggawas nila, lipay na sila, kay tuwa na po sila sa gawas, dito na po sa ilang barkada, o dito na po sa ilang habit. Habit nila, bilyard. Habit nila, baraha. Habit nila, sabungan. Habit nila, unsa pa? Inom. Binarkada. So, mao na ya ang press diri sa yuta, dili makatandog sa ilang mga member nga naman. Pagawas nila sa simbahan, ang ilang pare, puli po na silang balay o puli po na siya magpahulay. Nya, kakita ba siya yang mga member tuwa na sa bungan? Kakita ba siya yang member tuwa na sa hinubog? Tuwa na sa beer house? Tuwa na sa inuman? Di makita ang pare ana. Si Jesus, bisan asa ka magtago, bisan magsulod ka sa alibutod sa bugas, makita ka ni Jesus, tandogon ka ni Jesus. Kung ang imong kasing-kasing nasulat na ang napulo kasugo, nabutang na sa imong utok, nasulat na sa imong utok, o nabutang po sa imong kasing-kasing. Hebrew 8:10. Mao na sang teaching sa righteousness by faith, nga wala maintindihi aning mga balok-balok nga mga magwawali, pero lalom pa ang iaana nga reciprocal nga mga teksto nga idipin pa o study hard pa aron maintindihan gyud ang righteousness by faith. Mao na sang may circumcision of the foreskin of the heart. Mao na sang may baptism. Mao na sang may law of works and law of faith. Muna wala na sila kasabot ana. What is righteousness by faith? Mao na mga kaigsunan, kung dili gyud ta makaintindi sa Biblia, nonsense ang atong pagsimba. Di ba gibasa ko na to sa uban nga mga teksto nako nga they are worshiping me according to their lips only. Simba-simba kamo, worship kamo sa Ginoo. Wali-wali dito inyong pastor. Tubag-tubag bugo mo. Amen. Praise the Lord. Tama na sa inyong bibig o sa inyong dila. That is not accepted in heaven. Why? Mismo ang inyong pastor, satanic. Mismo ang inyong mga member, ingon sa Proverbs 29:12, because of your leader is satanic, all the members also satanic. Basahan nyo ang Proverbs 29:12.
Ang meaning sa wicked dira, kung basahon nyo ang dictionary, Satan's follower. Wicked or weak. Muna sa ang pagsabot sa light sa plano sa kaluwasan nga wala na intindihi aning mga balo-balo nga mga gawali. Sige, wali-wali dito sa ilang simbahan kada Domingo, wala sila kabalo nga nonsense. Unsa ingon sa Biblia? They are worshiping me from the tip of their lips and the tip of their tongues. Nothing. It's not in the direction of the light of the plan of salvation. That is not accepted. That is not what God wants us to do. That is not the concept of the light of the plan of salvation to be accepted in the presence of the Lord. Wrong. That is not the way. San unsaon yung worship, wala mo light sa plano sa kaluwasan. Ang Ginoo particular. Ang Ginoo meticuloso. Ang Ginoo serious. Ang Ginoo never change. Ang Ginoo is not a joker. Wala na sa Ginoo kanang inyong worship nga wala gi direksyon kay counterfeit ni Satanas because of Satan's dispensation of Satan. May dispensation po Satan. Sa ito pa, gisystematize po ni Satanas ang iyang mga sakop since Sanhedrin until present time. Nahimo ng religion. Dili na Sanhedrin. Nahimo ng religion. Pero na ang ilang kinaiya nga, great pretender. Simba, Diyos nun kayo tanawon. Pero, having the form of godliness, but denying the power thereof. Muna ingon ko nga, ang pag-adto sa simbahan is not your guarantee. Study the Bible first, then make your own group, even in the house, in your home. Pwede ka mo maggrupo dira og mag-worship sa Ginoo according to the right direction of the light of the plan of salvation. Mula nang gusto sa Ginoo. Ang kaluwasan, individual. Dili by religion, by members of big religion that is satanic. That is not the way. How the truth to be understood here in the write-up of Paul, in the write-up of apostles, and in the write-up of the prophets. They are one and the same thing, equal in one direction, one lane ang kaluwasan. Dili kanya-kanya nga religion, fundamental teaching of religion. Walay religion nga gi-welcome sa langit. Ang religion satanic kana wala na sa bisan gamay lang nga PowerPoint, bisan kutiting lang, wala na diri sa Bible. Believe me, because religion is the system of Satan, the manifold wisdom of Satan also, satanic manifold wisdom, not godly. Just to detour the truth and to deceive the whole world. Muna sa ang mga religion. Okay? Ngano makaingon ko? Because religion is Satan's counterfeit. Satan's authorship. Ang author sa religion, authorship ni Jesus, ni Satanas. Pardon me. Slip of the tongue. Religion is authorship of Satan. Authorship of Satan. Not authorship of Jesus, because authorship of Jesus is the light of the plan of salvation studied hard by His people. Muna sang authorship of Jesus, the light of the plan of salvation studied hard by His people. But religion is authorship of Satan, counterfeit of Satan, accepted by Satan's follower. Muna sang religion. Okay, dirita. Sa 16, ingon niya, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Boldly unto the throne of grace. Unsa man ang throne of grace? Mao ni siya ang light sa plano sa kaluwasan. Dili ni throne of grace nga may throne dito ang grasya sa langit. Dili. Ang punto ni Paul, ang trono sa grasya nga gipadala diri sa yuta, mao na si Jesus.
nga ato intindihon ang iyang pulong. If we want to be saved, this is your lacking. Keep the law. That's why Jesus said, if you love me, keep my commandments. 1 John 5:3, this is the love of God, to keep the commandment. If you want to follow me, keep the commandments. Mo na siya ang throne of grace si Jesus nga niya sa yuta. Muna ingon si Paul diri, ingon niya, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Kay dili man ta maluwas kung di ta kasabot sa grasya nga mao si Jesus nga may mga requirements og may mga instruction og may mga understanding nga iya gisulti nga ato untunduhon nga lalom. Pero dili na siya lalom kung willing gid ka magintindi. Dili mo welcome siya tanas pinaagi sa religion. Okay, ingon niya. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, which is Christ's light in the person of Christ. This is the book of Old Testament and the New Testament centered na tanan sa balaod, which is Christ. Okay? Ingon niya. Find grace to help in time of need. This is the time nga need ka na ang pagsabot sa grasya nga mao si Jesus nga maong plano sa kaluwasan nga wala maintindihi sa katawhan kay wala nag-research, wala nag-dig up, wala nag-study hard. Okay, diri na ta sa verse 1 of chapter 5. Ato ni intindihon ang verse 1 of chapter 5. Ingon niya, Christ is superior to the priest. Mao na siyang context sa chapter 5. Christ is superior. Christ is superior to the priest. Naintindihan ba na ninyong punto sa iyang context? Christ is superior to the priest. Ngano man? Ngano superior sa mga priests? Kining mga priest sa yuta, muna sang ingon ko ninyo, mga pastoritoy, mga leaders sa mga religion, og naay religion nga gitawag nila nga ang ilang preacher gitawag nila nga pare, priest. O na, you know that. Muna ingon ni sa kante, Christ is superior to the priests. Ngano man superior siya, nga siya man ang high priest. Tungod kay ang high priest langit non. Ang priest diriya sa yuta, yutan on unod non. So taas ang langit non sa unod non. Muna gibutang lang siya nga context. Context pero wala gid siya na himo nga text sa Bible kung dili context lang. Headline lang siya. Christ is superior to the priest. Okay? Christ is superior to the priest. Ang priest nga ginamin dire kanang yutan-on nga mga pari nga ginadala sa mga religion, mga preacher nila, muna mga priest. Okay. Verse 1, chapter 5, ingon niya. For every high priest taken from among men is ordained for men, and things pertaining to God. Katong panahon ni Moses, natos lang mga priest og high priest. Sa kaliwat sa unsa to nga mga tribo ang naa sa panahon ni Moses nga gitawag nila nga mga priest, high priest. In their sit up group of leaders sa priest and then high priest. Sa panahon ni Moses may naana. Gi-ordain sila, ingon dire oh. Ingon niya, 5. For every high priest taken from among men. Gikwa sa mga katawan. Sa panahon na ni Moses. Sa panahon ni Moses, ang gisulti diri ni Paul. Gina-quote ni Paul ang taught panahon ni Moses. Dili ni siya sa ato gikaron kundi sa panahon ni Moses kay recall ni Paul ang light nga gihatag kay Moses kay mao ra gyapon na ang light. Ngagi wali ni Jesus o gina-enlighten ni Paul. Muna ingon ni Paul sa verse 5. Ay chapter 5 verse 1 ingon niya. For every high priest taken from among men is ordained for men
and things pertaining to God is ordained for men. Katong mga priest sa unang panahon ni Moses, katong mga priest, gikuha to sila sa mga tao nga gi-ordain for men, para sa tao. Para lang to sa tao, dili to siya real nga gikan sa langit pareho ni Jesus. Para pud sa tao pero holy, spiritually. Katuyang mga gi-ordain panahon ni Moses, para lang to pud sa tao. Nga ang purpose niya unsa man? Ang purpose niya nga ma-remind lang ang mga tao nga nagapakasala sila, so maghalad sila kay naay pare nga nagaproseso ug may high priest nga gadala sa ilang pagpasaylo sa sala, pinaagi sa dugo sa mananap nga ilang gihalad, iwisik-wisik dito sa most holy place nga dito ang 10 commandments in presence of Jesus. Ang 10 commandments mo tong ga-represent kay Jesus nga everlasting covenant. Karakter to ni Jesus. Mo tong representing to Jesus ang 10 commandments kay wala pa man siya na tao in flesh through incarnation process. So sa wala pa si Jesus na incarnate, ang ga-represent sa iyang pagka Savior mo to ang 10 commandments which is He, but not in a real person, because the 10 commandments is His character, transcript of His mind. So ang karakter of ang mind niya nahimong prinsipyo and virtues dito sa form of 10 commandments, which is the everlasting covenant. So mao to ang representante ni Jesus. Pag abot ni Jesus, nahimo ng personal ang balaod nga iya karakter, kay gi-close na ang tabernacle. Muna sang pagsabot sa light sa plano sa kaluwasan. So ingon ni Paul, for every high priest taken from among men is ordained for men. Para lang sa tao. Okay? And things pertaining to God. Muna to siyang panahon ni Moses. Katong mga ordain mga priest nila, priesthood. Okay? That he may offer both gifts and sacrifices for sin. Nakita nyo? Nag-abot to siya nga sistema, kay katong sistema sa sanctuary nga may mga priest o high priest, mo to siya ang landong nga umaabot. Mo ng Hebrew 10:1, for the law having the shadow of good things to come. Kinsang nagabot? Si Jesus, siya ang balaod. Shadow of the good things to come. Pag-abot ni Jesus, na close ang sanctuary, kay nag-abot na ang landong nga motong sanctuary. Landong lang to sa kay Jesus. Mo siyang represent kay Jesus. Ang tibuok nga proceeding sa sanctuary, kay dira ang 10 commandments inside the most holy place. Intindihan nyo na ang tibuok atong sanctuary because of the presence of the 10 commandments, which is the character of Christ. Mo to sang representante sa landong nga umaabot nga mao si Christ. Mo na sang pagsabot sa Biblia, biblical spiritual form, dili literal. Kay kung literal, dili ka nakasabot. Maingon ka daw niya, landong umaabot ang sanctuaryo nga building man to gihimo, daw na ang most holy place, diha ang 10 commandments. Nya mao na imong concept nga unod nun literal, kay brainwash ka na ni Satanas. Pero ang spiritual, landong to siya, so maabot si Jesus nga naa dirang 10 commandments sa most holy place, ga-represent kay Jesus. Pag abot niya, mahimong person. Mao na saya ang spiritual form of interpretation, correct and true interpretation, spiritually level, spiritual form. Mga bogo ng mga wala, mga buot. Ang ilang manggod pagsabot sa Biblia, literal. Nga naman nga, maabot ang spiritual nga, kuan man to, sanctuaryo man to. Gihimo naman to ni Moses. Kita mo na kagago. Gago yun. Wa gibuot. Mo nang giingon ako, dili gid mo magtuan ng mga religion kay wala ginay spiritual level. Wala gina dira spiritual. Gabasa-basa na sila sa Biblia, gina-interpret nila ang Biblia sa ilang kaugalingon nga unod tungod sa ilang pagka high-tech na ang ilang edukasyon, mayo na sila mag-speak English, dayon mayo na sila sa ilang mga pinilisupo nga unod nun, mayo sila sa ilang concept nga unod nun, brainwash nga unod nun, brainwash ni Satanas o brain power ni Satanas.
So kabalo sila magbuhat-buhat pero unod nun. Kabalo sila magwali-wali nga lami paminahon pero unod nun ang concept. Unod nun ang dating. Not spiritually. Okay, ingon dire dayon niya. For every high priest taken from among men is ordained for men. Para sa tao. Katong panahon na. Levites, mga Levites, member sa Levites, katong mga priest o high priest, member sa Levites, mga chosen to sila nga mga tribo sa kaliwat sa mga Israel, gitawag sila Levites, kay aron mahimo sila nga mga priest o may high priest, mga Levites. Okay? And then, ingon niya, in things pertaining to God, mo ganitong mga Levites, sila ang naga-control sa most holy place, ang holy place, nga may mga priest o may high priest. Kay sila ang ordinahan sa Ginoo. Hoy Moses, kanang kaliwat sa mga Levites, maong i-systematize nga mahimong priest and then may high priest. Kay mao nang ako nga giordinahan. Mo nang ordin sila sa tao para sa tao. Giordin sila nga mga tao para sa tao. Nakuha ninyo? Okay. Ngunya, for every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God. Dili ni siya karon nga present. Gireview ni Paul ang thought ni Moses o ang concept dito sa panahon ni Moses. Dili ni siya karon nga present nga system karon nga may religion daghan ang mga preacher kay iya na ni Satanas. Panahon niya ni Moses nga gina-recall ni Paul. Ingon niya, that he may offer both gifts and sacrifices for sin. Unsa man tong gifts? Gitawag diri ni Paul gifts kay kanya-kanya sila og animal, daghan na kayong animal. Nay kanding, nay karnero, as long nga gi-required sa Ginoo nga ma-offer for remission of sin. Pero kato siya nga sistema sa panahon sa mga Levites, dili pa gito sa real kay reminder lang to siya nga ikaw makasasala, nga dili ka magpakasala kay everyday ka nagapakasasala. Kung may mo, dili ka na magpakasala. Mutong mag-offer sila og offering nga symbol sa blood ni Jesus kay aron nga kung maabot si Jesus, clear na gyud nga dili na gyud sila magpakasala. Kaya ang pagpakasala mong paglapas sa balaod. Sin is the transgression of the law. Mutong i-offer to nila aron ma-remind sila nga sila mga makasasala nga kung mahimo magtuma na sila sa balaod. Kaya ang balaod naa sa most holy place na dira ang 10 commandments sa sanctuary nga ila tumanon nga dili sila magpakasala. Moro to ang ginamin sa sanctuary. Coming to siya pag-abot ni Jesus. Mo gani nga na-close siya pag-abot ni Jesus. Kay reminder to siya nga ang paglapas sa balaod sala nga naa sa most holy place. Okay? Ingon niya dayon. That he may offer both gifts and sacrifices. Sacrifices for sins. Para sa sala. Okay? Para sa sala. Giremind lang sila nga mag-offer sila og dugo sa mananap, symbolizes sa kaming nga dugo ni Jesus, pero ang 10 commandments ga-represent na kay Jesus nga tumanon nga naa sa most holy place aron dili na sila makasala. Mo nang mag-offer sila aron ma-remind nga sila mga makasasala, mga maglalapas sa balaod. Mo na lang punto ana diri ni Paul. Okay. Verse 2, ingon niya, who can have compassion on the ignorant? Klaro, gina-follow up daw ni Paul. Gina-explain daw ni Paul ang correct nga light o conclusion. Ingon niya sa verse 2, who can have compassion on ignorant? Kay kanang paghalad sa una, ang mga tao ignorante gid sila sa pagpakasala. Kay wala gid sila kasabot what is covenant everlasting, which is the 10 commandments. Dili man na sila kaayo sa unang panahon. Dili na sila kaayo concern what is 10 commandments. Muna si Moses nangugat hantod na matay. Pirti gina nga sulat ni Moses from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kanang 5 Pentateuch, 5 books of Moses. Muna sa tanan ang light sa plano sa kaluwasan nga ginadiscuss ni Moses nga wala lang sa mga tingkoyan o mga hard-headed and stiff-necked people of Israel. In fact,
dili tanan nga Israel naka uban dito sa pagawa sa Ehipto. Na ay mga nadamay dito nga nangahadlok sa tunglo sa Ginoo dito sa yuta ni Ramses o panahon sa Egypt ni Pero. Mutong uban dili gito real nga mga Israel. Muto silang mga idol worship nga nag-uban-uban sa grupo sa mga Israelite gawa sa ito nga daghan dito ang badlungon sa panahon ni Moses. Okay, ingon niya, and on them that are out of the way. O you see? Mga ignorante og daghan sila out of the way. Nato sila mga group nga dili gid real nga mga Israelites. O ingon niya, who can have compassion on the ignorant and on them that are out of the way. Ngano man nag-ingon si Paul nga dili lang sa mga ignorante nga mga Israel, giingon pa gid diri, and on them that are out of the way. Kay daghan man pud nga dili gud real Israel, gi-accept sila sa light sa plano sa kaluwasan, kay ang light sa plano sa kaluwasan para sa tao. Kining mga Israel chosen lang sila, pero ang light para gina sa tao. Wala man nag-recognize ang Israel sa light, mo nang nag-ingon dayon si Jesus pagsaka iya sa langit, kay diri man si Jesus gikan, wala may Israelites nga tarong. Nag-ingon dayon si Jesus kay Paul nga, Paul, ang tanan nga mga dili Israel mo na sang gitawag Gentiles. Adto ka didto sa dili mga Israel. Giterm lang na sa Bible Gentiles. Meaning dili mga Israel. Mga dili chosen. Nya adto ka didto, iwali ang mayong balita. Mo nang si Paul nag-walk by preach through faith, walking preacher sa Asia Minor. Giwali ni Paul ang kamatuoran sa light sa plan of salvation through correct interpretation from Romans down to Hebrew. Mauni ang ginawali ni Paul. Uban niya sila ni Timothy, sila ni Bartolome, sila ni dagana sila ni Barnabas. Barnabas. Dagana sila. Nalimot po ko ning kauban ni Paul. Muna ganin ang ingon si Paul nga, kami maong tinuod nga magwawali. Kami ang tinuod nga teacher. Munang ingon sa Biblia nga, some of you will become teacher, some of you will become preacher. Ingon ni Paul, kami ang gi-ordain sa langit. Dili ning mga religion. Kay si Paul, the most hated of Paul, kining mga Sanhedrin nga naintindihan ni Paul nga mga sakop ni Satanas. Karon mo ng mga religion. Gisulti na nang daan ni Paul. Hit giniya ang kining grupo nga gitawag ni Paul scoopers. Okay? Ingon niya, who can have compassion on the ignorant, mao nang wala nagdawat nga mga Israel, and on them that are out of the way. Ug kana sila nga wala ya machos nga tao, gi-accept sila nga tagaan og kaluoy pod pinaagi sa light sa plano sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan tanan na, yatag na sa tanan. Mo nang plano sa kaluwasan. Ingon niya, for that he himself also is compassed with infirmity. Aron kana sila tanan matagaan og kaluoy, compassion kaluoy with infirmity. Unsa man na infirmities? Kana sila nga mga makasasala. Nga dili sila chosen pero part sila sa human being. So may compassion pud sila. Muna ingon ni Paul. Okay? So diri lang tataman sa verse 2. Verse 2 lang tataman. Next week, padayon na ta sa verse 3. Padayon na ta sa verse 3. Padayon ta sa verse 3 kay sobra naman ta sa isa ka oras. Mga nagsugod ta ganina before 12 man. Before 12, siguro mga 15 minutes to before 12. To nag-abot na ta sa
Before 11 di ay. Before 11 ta nagsugod. Mga 10 minutes siguro to before 11. To, abot na ta sa 12:32. So nagaabot na tag mga 1 hour. No? Abot na tag mga 1 hour. Diri lang usa tataman kay murag kapoy na pud ang akong lawas. Murag gataas na pud ang akong pressure. Next week padayon ta sa verse 3. Paingon na pod pataas nga teksto. Kay nindot kayo ni ang chapter 5 of Hebrew. Chapter 5 of the book of Hebrew. Gisulti ko sa inyo nga kining Hebrew last manifestation and testimony of Paul bahin sa pamilinbilin niya. Konklusyon na nila sa niya sa para sa ato. Konklusyon ni Paul. So, mauning importante nga ato tagaan atensyon dayon isiksik ta na pod ang kung mamanta na ang Hebro, isiksik ta na pod ang pag-study sa lain nga mga libro kay ato anam-anamon human ang mga lisod-lisod nga mga wala ma-interpret sa mga katawhan through correct interpretation. Na ay mga teksto nga dili nila ma-interpret, gihimo lang nila nga what? Gihimo nila nga literal ang pagsabot. Gi-apply nila literal og dili spiritual. Kaya wala sila kasabot sa mga meaning. Pero gining akong gi-explain sa inyo, di sila kasabot grace, gifts, unsa pa, faith, dili sila kasabot. Dayon, unsa pang dili nila nasabtan. Pag ingon diri ni Paul nga high priest og dili high priest, mga priest orden foreman, gi-orden sila para lang sa tao. Pero si Jesus siya high priest ngagikan sa langit. Morning nag-ingon sa number 2, sa verse 2, who can have compassion on the ignorant. Ngano man nga nag-ingon sa have compassion on the ignorant? Because si Jesus high priest from heaven, dili siya priest pareho sa mga katong panahon ni Moses, mga Levites. Tao ra to para ra pud sa tao. Si Christ siya gikan sa langit nga anak sa Dios og Dios nga may kompasyon. Unsa man ang ginamen sa kompasyon? Nakita iya ang imong sitwasyon, bisan tuan na sa langit nakita niya og may kaluoy siya mo ni nga gihatag ya kay Paul ang light nga ato intindihon pinaagi sa pagpaminaw o pagbasa o pag-study hard. Mo nang kompasyon sa Ginoo kay gusto ya ang tao ma-rescue niya, maluwas, pero dili dawat limpyo nga murag robot nga twison niya kung dili magpang utingkay og mag tuon hard kay naay requirements og mga instruction aron ka maluwas. Dili dawat limpyo ang kaluwasan. Mo nang gitawag ni Paul nga law of works and law of faith. Faith means something to do. What is that? Obedience of the whole principle of the 10 Commandments wide, which is the knowledge of all knowledge and the wisdom of all wisdom and the truth of all truth is there in the law. Naa sa balaod. Mo na sang requirements. Unsa man ang balaod, grasya. Unsa man ang balaod, gift. Unsa man ang balaod, everlasting covenant. Unsa man ang balaod, words. Unsa man ang balaod, in person of Jesus Christ. Mo na sa kalalom ang Biblia nga wala maintindihi ani mga balo-balo nga magwala. So mga kaigsunan, taman lang ta diri usa. Next week balik ta kay mag-proceed na ta sa padayon nga mga teksto sa chapter 5 verse 3 ta next week. Aron saysay ginato anam-anam ang tinuod nga teaching ni Paul, which is the light from heaven given to Paul, known as what? Grace, known as everlasting covenant, known as the law, which is Christ. Mo ni siya ang right up ni Paul. Pero daghan interpretation nga pointing to the higher form spiritually living. Muning ato intindihon
una ang right up ni Paul. Mga kaigsunan, salamat sa inyong pagpaminaw karong adlaw. Balik ta next week, ato ni padayon ang atong pagtuon. Kung tagaan ta atensyon ang atong panahon, tagaan ta atensyon ang Ginoo, kaya ang katapusan sa mga adlaw, mao na lang ning nabilin. We are little season on the way to closeness of time. Ecclesiastes 12:13 unsa ingon niya? Hear the conclusion of the whole matter. Mao na ni ang conclusion of the whole matter. Kining nabilin nga time nga ato tun-an ang Biblia through correct interpretation. And then ingon niya, fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. And this is, ingon sa Hebrew ganina gibasa ta, this is the time, our need, in time of need. Muna ni ang time. So mga kaigsunan, balik ta next week. This is the time. Then, do not waste the time. Squandered time never come back. Ang mga panahon, dili dito magbalik. Kining time mo, ano ning panahon, nga magtinarong na kita pagtuon sa Biblia. Kay gamay na lang ang nahabilin nga panahon. Muna ingon ni Paul, the time we need. This is the time we need. Okay, mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw karong hapon. Ako nagaampo sa akong secret prayer. Dili ko gaampo diri sa atubang ninyo through YouTube. Kay dili ko gusto nga mahimong iskriba og parisiyo. Mayo lang magampo sa atubang sa kalibutanon nga mga katawhan. Magampo ko diri ang mga tao mag huna-huna nga nagampo ko makita ko nila sa YouTube. Dili mangguguganahan nga parang ginadawat ta o ginasunod ta ang mga eskriba o parisyo. Nana sa Bible nga ang mga eskriba o parisyo, pakitang tao mag-ampo. Great pretender, they are expecting of their own honor, boasting themselves. Ilagi padako ang ilang galingon para sa ilang honor. Worship sila, daghan tao diya sa dalan, magampo diya sa dalan, makita sila sa katawan. So padako nilang ilang kaugalingon nga kuno Diyos nun, having the form of godliness but denying the power thereof. Nana sa Bible. So dili kasundon ang eskriba o parisiyo. That's why when I pray in a secret manner. Then I include all your what? Your aura in my prayer. Gina-imagine ko ang akong mga viewers. So gina-include ko ang inyong what? Ang inyong presence in my prayer. Although I cannot mention your name because I think all of you I do not know. Kaya wala man ko kita sa inyo personal, naminaw ra mo sa kuha, mo nang gaampo ko sa Ginoo nga ang tanan ko nga mga viewers nga naminaw from start to end of my preaching from part 1 to part 175 na ta. Gina-include ko kamutanan nga mga viewers nako. Kamutanan nga aksipon sa langit ang inyong sincere nga pagsabot sa light sa plano sa kaluwasan pinaagi sa akong pag-interpret through correct interpretation. Okay, mga kaigsunan, daghang salamat kanang inyong higala sa kanginan. Balritita. Balik ta sunod nga Lunes. Bye-bye.